Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to our weekly Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? No? Sana lahat po tayo ay maayos ang kalagayan, no? Malusog ang pangangatawan. No? Kami, okay naman. No? Kung inyong tatanungin, ito medyo mahaba ang buhok. No? Pero promise, no? Papagupit na ako this weekend. No, so, kamusta naman po ang ating barangay nitong nakaraang linggo? No? Busy-busy. No? Marami na namang naging ganap sa Barangay San Antonio this past week. So, unang-una po, syempre, no? Bidang-bida ang ating mga batang barangay San Antonio. No? Again, no? Nagkaroon tayo ng isang activity sa ating BSA Child Development Center. No? Ating ipinagdiwang o ating sinelebrate ang Oral Health Month. So alam naman po natin, ng February is Oral Health Month at ang ating barangay ay namahagi ng oral health kits para sa mga mag-aaral po natin. All 130 pupils of our BSA CDC ay nakatanggap po ng oral health kits at nagkaroon din ng talakayan, no? And demonstration sa kahalagahan ng pagsisipilyo at gayon din ang pag-aalaga sa ating overall oral health. So nagpapasalamat tayo, of course, no, kay Doc Joseph Magpali na siya ring nagsagawa ng demonstration kasama ang mga teachers, mga parents na kung paano pangalagaan ang kalusugan, no, ng ating mga anak pagdating sa kanilang oral health. So again, no, tuloy-tuloy din naman po ang ating mga dental consultations na isinasagawa sa ating health center. So libre po ang konsulta, no? Makipag-ugnayan lamang po sa ating health center staff, no? Para kayo po ay makaset ng appointment sa ating mga dentista. So muli, ang aking pagpapasalamat kay Kagawad Rachel Rustia, kay Kagawad Pauline Blando, of course kay Doc Joseph, kay Doc J, no? Joseph Magpali, at of course sa ating mga Child Development Center staff, teachers, ating pupils, and of course sa mga parents and guardians ng ating mga mag-aaral. At ang ating Sangguniang Kabataan or ang ating BSA SK ay nagsagawa ng SK Assembly, no, para sa kanilang mga constituents, ang kanilang age bracket. At ito ay tinatawag na Katipunan ng Kabataan. So nagsagawa sila ng kanilang assembly sa ating basketball court. Of course, dinaluhan ito ng mga very active na BSA youth. No? So, layunin ng Katipunan ng Kabataan 2024 ay i-promote ang participatory governance. So, dyan, mga suggestions. Of course, nilatag rin ng ating SK ang kanilang mga planong programa, no, para sa ating BSA youth. At naging maganda naman po ang naging talakayan ng mga kabataan ng Barangay San Antonio. So again, congratulations sa ating SK Chairman Justin Garde and of course sa ating SK Council na talagang nakikita naman po natin very active din po nitong mga nakaraang buwan. At syempre, no, sabi nga nila, basta Barangay San Antonio, no, magagaling yan, no, mga taga BSA. And there's so much to be proud of, no, sa ating mga kabarangay na talagang nakakapaghatid ng karangalan para po sa ating komunidad. So unang-una po, no, talagang we're very proud to be BSA dahil kay Pao Andrew Ripalda, no, ang ating multi-awarded fencing athlete, no, na muli ay nanalo ng bronze medal sa isa na namang fencing competition na 12 under category. At nakakatuwa rin, no, itong batang to dahil syempre sabi nga niya sa akin darating din ang araw na gold naman ang ipepresenta niya sa akin na medal pagpasyal niya dito sa ating tanggapan. So again, no, maraming salamat din sa kanyang parents, no, na talagang full support din sa mga sinasalihang competition ni Pao. At syempre, ang BSA ay naghandog din ng konting incentive, no? Para ma-treat naman ni Pao ang kanyang mga mahal na magulang na talagang naandyan lagi tuwing siya ay sumasali sa mga competition. So again, congratulations Pao at asahan mo ang patuloy nating suporta sa iyo
sa mga future competitions mo. At isa pang taga-Barangay San Antonio, isang kabarangay natin ang maghahatid din ng karangalan para sa ating barangay. Ito ay si Miss Selina Antonio Reyes na officially magiging kandidata bilang kandidata at representante ng Pasig City sa darating po na Miss Universe. Talaga namang big time. Malaki rin tong competition na ito, itong beauty pageant na ito. And ang inyong lingkod ay naimbitahan para umattend sa kanyang naging sashing ceremony na isinagawa dito rin po sa Pasig City. So si Miss Selina ay personal din nating kaibigan, pati ang kanyang husband na si Dino. At nakakatuwa na talagang ang mga taga-Barangay San Antonio ay talaga nagsusumikap din para itaas pa ang antas ng pangalan ng ating barangay. So nagsagawa din ng courtesy visit si Miss Selina kay Mayor Vico Soto sa ating Pasig City Council. At again, part of her advocacy ay ang pag-empower sa mga mommies, maging support network and inspiration sa mga mommies, and of course to promote overall wellness. Actually, itong mag-asawa to nakasama din natin sa iba't ibang mga fun runs, at saka sa isang marathon na sinalihan din ng inyong lingkod. So talagang alam po natin na ang advocacy niya on overall wellness ay totoong-totoo. So again, ang suporta ng BSA ay buong-buo para sa iyo. Nandito lang kami upang makatulong dito sa iyong tatahakin na competition. So again, Selina, good luck. And we'll be praying for the success ng inyong pagsali sa Miss Universe. And ang Barangay San Antonio din po ay patuloy sa ating iba't ibang mga kolaborasyon upang maghatid ng iba't ibang skills training programs para po sa ating mga kabarangay. Sabi nga natin, itong pagpasok ng termino natin ito, itong access to skills training ay isa sa ating mga objectives po talaga, na mas marami tayong matulungan ng mga kabarangay natin pagdating sa skills training, at para may angat pa natin ang antas ng livelihood programs natin dito sa Barangay San Antonio. So unang-una po, of course, yung ating naisagawang bread and pastry production na training in collaboration with ICA and with TESDA. So marami na rin ang mga natapos, nakapag-assessment na. And again, NC2 certificate ito na napakalaking bagay din for those who will be applying for work na related sa training course po na ito. Gayon din ang ating naisagawa na Tourism Promotion Services na training in collaboration with BNB Academy as well as with TESTA. At again, yung mga naging market nitong tourism promotion sa services training, yung mga may background talaga sa turismo, yung mga nais pumasok sa industriya ng turismo as well. So again, maraming salamat sa ating mga training facilities na talagang patuloy ang pakikipag-ugnayan sa ating barangay. Nagkaroon din tayo ng urban gardening workshop sa ating barangay in collaboration with the Pasig City CSO Academy. So again, alam naman po natin na ang BSA ay isa sa mga advocates sa urban gardening at tayo rin mismo, ang ating barangay ay kinilala na rin ng lokal na pamahalaan sa ating mga efforts pagdating sa urban gardening. So ang naging attendees po natin dito sa workshop na ito, of course, ang ating Clean and Green Committee, ating mga sweepers, at syempre ang ating mga youth. Talagang ini-encourage din natin ang ating SK na magkaroon ng more programs pagdating sa environmental protection. At isa po ito sa ating encouragement para po sa kanila. So again, nagpapasalamat ako sa ating combined efforts ng Barangay Council, especially kina Doc Melvin Villaruz, kay Kagawad na talagang siya ang ating main access sa TESDA para magkaroon tayo ng mga trainings. Kay Kagawad Ping Aguilar para sa ating livelihood.
kay Kagawad Venus Laput, sa ating tourism naman po. Siyempre kay Kagawad Justin Galang, ating co-chair sa Clean and Green and Environmental Protection. And of course, sa ating SK Chairman, Justin Garde, na talagang nagtutulong-tulong po ang ating mga kagawad, no, para makapaghatid po tayo ng iba't ibang skills training programs para po sa ating mga kabarangay. At syempre, no, ang Barangay San Antonio ay patuloy din po sa ating ugnayan, no, sa Pasig City local government, no. Marami tayong naging activities itong past week, no, pagdating po sa na may ambag o malaki ang naitulong ng ating lokal na pamahalaan para po sa atin. So unang-una po ang ating isinagawang drug testing para sa ating BSA workforce, no. Ang buong workforce ay sumailalim sa isang drug testing at kami nagpapasalamat, no, sa ating mga empleyado dahil sa unang araw pa lang na yon, no, if not 98% kaagad ang nag-cooperate at nag-submit dito po sa drug testing na ating isinagawa, no. In the past years, no, na-experience namin na marami yung nawawala, 'di ba? O kaya ayaw magpa-test kaagad, 'di ba? Medyo alams na, 'di ba? Alam mo na. Pero again, no, ako yung nagpapasalamat at naging very cooperative naman po ang ating mga mahal na empleyado ng ating barangay. Of course, random yung date, no? Unannounced, kumbaga surprise drug testing. No? Although syempre yung iba naamoy na rin dahil nga nung nag-announce tayo na medyo may iba, yung malilate ng konti yung ating flag raising ceremony. So medyo naramdaman na nila na maaring magkaroon ng drug testing para sa kanila. Pero in spite of that, no, nakakatuwa na very cooperative naman, no. So syempre, kung meron man tayong nabanggit ko nga sa flag racing, no, kung meron man nag-positive, no, pasensyahan ko, no. Pahinga muna, 'di ba? Permanent leave of absence muna para po sa inyo dahil nais natin pa rin mag-maintain ng isang drug-free workplace dito po sa ating barangay. So, okay, nagpapasalamat kay Kagawad Cynthia Milo, ang ating committee co-chair sa BADAC o ang ating Barangay Anti-Drug Abuse Committee. Of course, sa PICADAO or ang Pasig City Anti-Drug Abuse Office and ang SATOP, ang Substance Abuse Treatment Office of Pasig. And ang ating barangay din po ay muling in-evaluate ng DILG pagdating sa ating lupong tagapamayapa or ang para sa gaganapin na LTIA or ang lupong tagapamayapa incentive awards, no? So again, this is an assessment of the functionality and efficiency of all the lupong tagapamayapas of all the 30 barangays of Pasig City. And again, no, last year pinalad po tayo na manalo ng third place overall, no, out of the 30 barangays. And although medyo nakaka-pressure, no, na sana manalo ulit. Pero ang nakakatuwa dun sa evaluation sa atin ay generally compliant pa rin, no, ang ating barangay pagdating sa lupong tagapamayapa. So again, no, patuloy po kami na magsasagawa ng mga hakbang para mas maging maayos pa ang ating pagseserbisyo pagdating sa barangay justice system natin dito sa Barangay San Antonio. And na-take note naman natin, no, yung mga ilang indicators na kung saan meron tayong konting pagkukulang, no, na ito ay tiyak na pupunan po natin para sa mas ikagaganda pa ng ating pagseserbisyo. So again, maraming salamat sa buong pangkat na bungo ng ating lupong tagapamayapa. Of course, kay Secretary Nixon Alferez na talagang yung load of paperwork, no, na kanyang ginagawa ay hindi rin po biro, no. Of course, maraming salamat, no, most importantly sa DILG sa inyong gabay na ibinibigay po sa mga barangay para mas maging functional and efficient ang aming pagseserbisyo dito sa lungsod ng Pasig. And of course, no, kami nagpapasalamat din sa ating Pasig City Government, no, sa kanilang inihandog na PTV or Patient Transport Vehicles sa mga barangay po ng Pasig City. So nagkaroon po ng ceremonial turnover ng mga patient transport vehicles dito po isinagawa sa Emerald Avenue, no. Naging venue host po
ang ating barangay, no? Muli para sa mga turnover of these vehicles. At I'm very honored na ang inyong lingkod ay naatasan na magbigay ng welcome remarks, no? Para sa isinagawang simple program ng naturang turnover of vehicles. So again, indeed, this will be an additional asset sa DRRM capacity ng Barangay San Antonio at ng ibang mga barangay ng lungsod ng Pasig. Nabanggit ko rin to, of course, kina Mayor na talagang this will really beef up, no, ang ating kakayahan pagdating sa disaster response. So nagpapasalamat din tayo sa ating mga kapwa barangay officials na umattend sa turnover ceremony na ito, no. Of course, represented ang ilang barangays na nakatanggap din ng mga vehicles dito sa Emerald Avenue, ang Bagong Ilog, ang Palatio, ang Pineda, Ugong, Orambo, and Barangay Kapitolyo. So again, nagpapasalamat ako kay Mayor Vico Soto, sa ating mahal na Congressman Roman Romulo, sa bumubuo ng Pasig City Council led by our Vice Mayor Dodot Jaworski, and of course, no, sa ating Pasig City DRRMO or the City Disaster Risk Reduction Management Office led by Mr. Brian Wong. And nagpapasalamat din po kami sa ating patuloy na collaborations at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang religious sectors dito po sa ating komunidad. So unang-una po ang aming pagpapasalamat sa ating mahal na parokya, Holy Family Parish Church, sa ating naisagawang Community Via Crucis dito po sa ating barangay, no? Particular dito po sa ating village. So again, this is one of the devotions ng ating mga brothers and sisters na Katoliko, ang Stations of the Cross. And kami nagpapasalamat sa mga residents na nag-host. Yung kanilang tahanan ay naging host para sa istasyon, no, ng pag-ikot dito sa ating village. At nabuo natin ang all 14 stations para po sa ating community via Crucis. So again, nagtapos po ang ating Stations of the Cross sa ating BSA Child Development Center or ang ating daycare center, at doon din po tayo nakapagsagawa ng isang banal na misa. So again, natutuwa nga rin ang ating parish na kahit last minute, no, parang we had 3 days to prepare para maisagawa po natin ang Stations of the Cross dito po sa ating village, and yet, no, at least awa ng Diyos, no, nairaos po natin ang naturang activity. In fact, bueno mano pa nga tayo of all the barangays na sakop ng ating parokya. So again, ang aking pagpapasalamat sa Holy Family Parish, of course, sa ating mga residents na nag-host ng 14 stations, sa ating mga kabarangay na sumama at nakiisa sa ating Stations of the Cross, and of course, sa ating mga barangay employees, no, na tumulong, no, sa mga logistics, pag-aasikaso, no, para matiyak na maisasagawa po natin ng maayos ang Community Via Crucis sa Barangay San Antonio. At syempre, ang Barangay San Antonio din po ay nakiisa sa paggunita ng National Bible Month. So, ang National Bible Month, no, nabanggit ko po nung flag raising ay talagang ipinagdiriwang tuwing Enero, no? Pero again, no, naatasan ang CPMA or ang City of Pasig Ministers Alliance na talagang i-empower ang mga barangays para sa kanilang paggunita ng National Bible Month. Kaya iniikot talaga ng CPMA ang mga barangays para makita ang programa or ang simple program na maaring maisagawa para ipagdiwang po ito. At syempre, ang Barangay San Antonio ay naatasan lamang nung nakaraang Lunes, no? So, isinagawa natin ang simple program for National Bible Month during our flag raising ceremony, at nagkaroon po tayo ng pagkakataon para ang mga barangay officials ay makapagbahagi ng iba't ibang mga Bible verses. So, miski ang inyong lingkod, no, ay nakapag-sharing din po sa ating BSA workforce. So, patuloy po ito, no, na objektibo at vision ng National Bible Month, no, na i-promote pa, no, ang kahalagahan ng salita ng Panginoon. So again, maraming salamat sa CPMA, of course, sa ating mga kasama from BICF na silang naging
main observers ng ating paggunita ng National Bible Month. Of course, sa ating barangay workforce, sa ating barangay council, and sa SK Council para po sa pakikiisa, no? At for being showing their interest talaga sa ating pagdiriwang po ng National Bible Month sa barangay San Antonio. And mga kabarangay, no, upcoming events po natin, no, ilang announcements lamang po, ang bilis, no, last Saturday of the month na po natin, and itong darating na Sabado, and alam po natin, no, ito na ang ating mga monthly activities na isinasagawa sa BSA. So unang-una po, syempre, ang ating monthly Basura to Ayuda, ang ating Bayanihan Solid Waste Management Program ay tuloy-tuloy pa rin po. So this coming Saturday po yan, Feb 24, from 8 a.m. to 11 a.m. Doon pa rin sa may Garnet Road across Mega Plaza Condominium. So sa ating mga suki, no, ihanda nyo na ang ating mga recyclable waste na inyong ito-turn over po sa ating barangay. At syempre kami po, nakahanda na ang bigas, no, na tutubusin, no, ng ating mga magiging donors sa darating po na Sabado. So magkita-kita po tayo doon, no, sa ating urban garden. Again, no, isinasaayos pa ang ating bagong location ng ating urban garden. Pero sa ating mga suki na nag-drop off dati sa ating former location ng urban garden, I'm sure may contact po kayo kina Ate Emma sa ating urban garden custodian. So, pwede na kayong mag-coordinate sa kanila kung meron man kayong ida-drop off ng mga recyclable wastes. At syempre, no, yung ating free monthly art workshop, ang ating BSA Sining Galing program ay magpapatuloy din po this coming Saturday. So ito po ay gaganapin sa Emerald Avenue from 9 a.m. to 11 a.m. And again, this is in celebration of National Arts Month, no, na ito ay pinagdiriwang ngayon sa buong bansa, ang pagpapahalaga sa sining at kultura. And ang ating magiging volunteer artist ay ang ating very own na si Jocelyn Losaria, no? Ang ating volunteer pagdating sa arts and crafts. No? So very exciting po itong ating magiging sinigaling program sa darating po na Sabado. So again, this is open to all ages, open to all genders. Again, mapa-senior, bata, no? Nakita naman po natin, no, na talagang nag-i-enjoy dito sa sinigaling program ng Barangay San Antonio. So again, mga kabarangay, magkita-kita po tayo this Saturday, no, para sa ating mga ganap, no, ating mga last Saturday of the month ganap dito po sa ating barangay. So again, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para po lagi po tayong updated, no, sa mga kaganapan sa ating barangay. No? Again, yung ating pagsubaybay po sa ating mga official social media accounts, no, it just confirms yung pagiging legit ng ating mga activities. No? Alam naman po natin, marami ngayong mga scammers. No? Dagdag ko na, no? Yung mga text scammers, biglang tumatawag. No? So, if there's anything, no, minsan, pag nagagamit ang pangalan ng barangay, no, laging kontakin nyo na muna kami, no, to confirm, no, kung ano man yung mga correspondences na natatanggap nyo, lalo na pag ginagamit ang barangay San Antonio. And no, yung pagsubaybay po sa ating mga social media accounts is one way, no, of validating yung mga impormasyon kung ito man ay opisyal o hindi. So sa ating mga katuwang sa serbisyo, ang aking pagpapasalamat of course sa ating mga barangay employees, no, sa ating barangay council, the SK Council, our social media team, of course sa ating mga collaborators, donors, and benefactors. Maraming salamat po sa inyo. And of course, most importantly sa ating mga constituents, mga netizens, mga kabarangay po natin, no, sa inyong mga feedback, mga suggestions, mga advice. Gayon din ang inyong mga messages of gratitude. No? Maraming salamat po sa inyong lahat. At talagang patuloy kaming nagiging inspired sa aming paghahatid po ng serbisyo sa ating komunidad. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating mahal
na barangay. So sa ating mga kabarangay, no, patuloy lang din po tayong magdasal. No? Lagi ko nga sinasabi, no, huwag tayong mawawalan ng pananampalataya. No? Mas lalo pa nating patatagin po ito. So sa ating mga kabarangay, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.